So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, naglabas po ng isang kabastos-bastos na fake news itong si Panot, si Vic Rodriguez. So sabi nga po nito ni Panot na 65% daw po ng budget ng Pilipinas ay ubos na. So syempre ang problema dito, February pa lang. So bakit ubos na yung 65%? So, ang point natin dito mga kababayan, fake news po ito. So, ang problema natin dito, na itong mga bobong mga Duterte supporter, ang bilis maniwala. So, ngayon, explain ngayon natin kung totoo ba, naubos na yung budget ng Pilipinas. So, ito So, pagpasensyahan nyo na lang po, no, kung medyo paus po ako, no? Kasi may sore throat po tayo. So, continue tayo sa trabaho natin, no? So, ngayon mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Vic Rodriguez, no? Na ito po ay shinare ng DZAR. So SMNI ito eh. 'Di ba? 65% ng 2025 budget nagastos na. Bakit ang bilis? So ito pa. So lahat po 'yan nanggaling po dito. Nanggaling po ito dito po sa kanyang Facebook account. Yan. So ito rin yung title. 65% ng GAA ubos na. No tax on cooperatives. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin po natin, na putang inang muka ito, no? Tingnan nyo naman, ito po yung muka na hindi po pagkakatiwalaan. Bukod po sa walang buhok, wala na rin po itong bait sa sarili. Okay? So ngayon na to, pasensya na no, kung may mga taong ayaw na naririnig na nagmumura po tayo. Pero minsan po kasi, nakakarried away po ako pag nakakakita po kasi ako ng panloloko sa taong bayan. Sino ba namang hindi matutuwa? Kapag nakita ninyo, may mga taong katulad nga po ni Panot na, di ba, sadya at tahasang niloloko yung mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, no, so basta malinaw dito na ang paratang ni Vic Rodriguez Panot ay ubos na raw po yung 65% na budget ng Pilipinas. February pa lang ngayon. So ito yung video niya. So panoorin natin to ha. Okay, baka kapalit tayo ni Panot. Putulin muna natin. Of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos. So ayun kasi yung budget ng na fiscal year ng 2025. Yung 6 trillion na sinasabi ni Panot. Sige. Budget natin sa 2025. Na ilabas na po, na-release ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. Ayan na, so ngayon ang pinapalabas ni Attorney Panot, Vic Rodriguez, nasa 6 trillion po na budget ng Pilipinas, yung 4 trillion daw po dito ay ubos na. So syempre, kung kayo tanga-tanga po kayo, kunwari DDS po kayo, syempre maniniwala kayo, na putang, teka lang, di ba January pa lang, ubos na yung budget, kawawa naman tayo, wala mukha akong tanga, di ba? Malamang ganun yung isipin ninyo. So, kaya nga po tayo nandito para explain po natin na fake news po ito. Sige, continue natin. 0.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1. O, di ba? Kung akala mo, Akala mo, napaka-urgent. Gumagulong-gulong pa talaga, no? Puta, obvious naman na nanuloko ka lang. 1 trillion pesos ubos na. Na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 Kasi ito syempre pag bobong DDS ang pagkakaintindi dito, dapat kung ngayon po ay January pa lang, dapat wala pang 1 trilyon yung nagagastos ng gobyerno. Well, logical. Pero kung wala kang alam, illogical yun. So ngayon, explain na natin. Hindi, tapusin muna natin to pa bago natin explain. Sige. 22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po ng takda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ayan. So ngayon, Ngayon, ipapasok nila ngayon ito doon sa kaso na final nila. Di ba na gusto nilang gawing invalid o ipanullify yung 2025 budget. Ngayon, nandireklamo ni Panot, paano yun? May kaso pa kami.
O yung budget paubos na. So paano na yung Supreme Court pakibilisan? Isipin nyo, di ba? Kung ano lang talaga, no, kung pagalingan lang po talaga ng pagsisinungaling, natututo na po ito si Attorney Panot doon po sa mga DDS. Mga kababayan, alam naman po natin na ang pinakamagaling po talaga sa machinery po ng trolling at saka ng social media, fake news na social media, Duterte. O ayan po ang wala po sa PBBM admin. Kaya nga medyo hirap tayo dito kasi ang dami naniniwala pa rin. So ngayon mga babae, explain ngayon natin. Explain ngayon natin kung totoo ba ito sinasabi ni Vic. So ngayon mga streetwise, so bobo rin talaga ito eh. So una sa lahat mga kababayan, hindi naman porket na sinabi niya release na po ng DBM yung pera po, ibig sabihin ba doon nagastos na? Kasi una, kailangan mo naman kasi magbasa, Vic. Kasi una, meron po tayong tinatawag na teka lang. Ito yun eh. Ito, meron po tayong tinatawag na comprehensive release. Yan babasahin lang po natin ito, galing po itong galing po itong DBM, yung glossary of terms. So ito po mga kababayan, dito po ang parang terms, di ba? Parang kasunduan kung paano nire-release po yung pera ng gobyerno sa NGA at sa GOCC. So dito mga kababayan, may nakalagay po dito, no? General Appropriation Act as an allotment order. So ngayon, pag meron na pong GAA, meron na pong allotment order yan. So ano yung allotment order? So ito nga po yung pera na gagamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa loob ng 1 taon. So for example, ito, basahin na po natin dito Vic kasi putang ina kasi Vic ang tanga-tanga eh. Obvious naman po talaga na panlulokot ng silang ginagawa ni Vic. Ang tanong dito, bakit ginagawa mo pa? Ako nga, hindi abogado, alam ko eh. Ikaw pa kaya? Ang point kasi dito, ang tawag dito, intellectual dishonesty. Di ba? Alam mo yung totoo, pero nagtatanga-tangahan ka using your fucking, ano ba yan? Yung pagiging abogado mo. Or using your fucking profession. Whatever, no? So ngayon sabi dito, so GAA itself upon effectivity, so pag napirmahan na, serve as the obligational authority for the comprehensive release of budgetary items categorized as for comprehensive release. So ito po yung FCR. So for example, mga kababayan, ito. For example, sa isang ahensya ng gobyerno, alam na po ng ahensya ng gobyerno kung magkano yung gagastusin sa upa ng pwesto, sa bayad sa mga tao, sa sweldo ng mga tao, yung iba po pati po sa operation ng isang opisina, alam na po yan ng isang ahensya ng gobyerno kung saan po ibabagsak yung pera. So ibig sabihin ba nun na pag na-release na po yung sweldo ng mga tao sa buwan ng Enero, ibig sabihin ba nun ubos na yung pera? Siyempre, po yung sweldo ng mga tao, ibibigay po yan monthly. Bobo ka rin talaga, Vic Rodriguez, tanga ka rin eh. Di ba? Tanga-tanga mo eh. Sinasadya mong lokohin yung mga tao. O for example, upa ng isang ahensya ng gobyerno. Alam naman po natin, di ba, na mayroong mga lugar sa, may mga opisina po ng ahensya ng gobyerno na nagbabayad po ng kuryente, ng upa. Hindi naman po kasi lahat yan, pagmamayari ng gobyerno. O for example, yung upa is hindi lang 10,000, malamang million yan, di ba? O for example, yung upa, 100,000 a month, isang building, 100,000 a month. Ang gagawin doon ng DBM, ibabagsak niya na ngayon yung upa sa loob ng 1 taon. So 1.2 million. So ibig sabihin ba nun yung 1.2 million sa upa, nagastos na? Hindi pa. Kasi every month po binabayaran yan. So paano ko nakuha yan? Siyempre, nagbigay din po ng statement dito yung USEC ng DBM. At halos paras lang po kami ng sinabi. So ito si USEC Goddess Hope Libiran. Sabi niya dito wag po sana kayo agad maniwala sa mga tao naglalagay ng kulay o bahid sa mga bagay na wala naman pong anomalya. So sabi dito ito. Yung sa next page tayo. Ito, ayan. Okay. Linawin ko po lamang kapag sinabing comprehensive release. Ayan
Sinabi rin ng DBM yan, no, ng USEC ng DBM, lilinawin ko lamang po ha, kapag sinabing comprehensive release, ito rin yung sinabi ko kanina, di ba? Hindi po ibig sabihin nung na nagastos na o ubos na kung ano man ang percentage ng pondo na na-release. Mali po yun. Ang ibig sabihin lamang po noon ay readily available na ang pondo ng mga ahensya para i-implement na nila ang specific programs without activities and project and nila without delays. Halimbawa po nito ay ang sahod o salary ng mga kawani ng gobyerno. O di ba? Kahit na comprehensively released na ang salary requirements hanggang matapos ang taon, hindi naman po ibig sabihin noon ay January pa lamang ay ubos na ito. Dahil every month po itong nire-release ng ahensya sa kanilang mga empleyado. Ganon din po ang built-in calamity funds. O, di ba? So, pati pala calamity funds, binabagsak na rin pala ng DBM yan sa DSWD, sa DepEd, sa Coast Guard, sa AFP, sa PNP, tsaka sa Office of the Civil Defense. Oh, so ibig sabihin ba nun mga kababayan, ito ang budget para sa calamity? Ang tanong ba, nagkaroon na ba ng calamity ngayong January tsaka February? Hindi pa. So ibig sabihin nun, hindi pa nagagastos yung pera. Tanga ka talaga, panot. Napaka-basic nito, hindi mo naintindihan. Pasensya na mga kababayan, no, kasi minsan may mga nakita ko nakakomment na Takero, huwag ka naman masyadong galit. Huwag ka naman masyadong magmumura. Mga kababayan, hindi ba kayo magagalit sa mga taong tahasan at sadyang niloloko ang taong bayan? Di ba hindi ba kayo magagalit doon? Oh, Takero, baka ipatawag ka sa sa Tricom. Hindi patawag nila. Harapin ko pa yung minumura ko, sa iba minumura ko dito. May minumura ba akong rekta? Wala naman Ang sabi ko lang, putang ina naman, nanloloko kayo, di ba? Ganun lang. Yung minura ko lang naman na rekta dito, si Digong. Kasi sabi po ni Duterte, pag ako nagkamali, murahin niyo ako. Kaya minumura ko po yung pamilya Duterte. Oh, so ngayon mga babae ng tanong dito. Takero, hindi naman, di ba malamang nasabihin ng mga bubong mga DDS, Takero, 65% na ngayon na-release ng na budget Hindi ba yun? Hindi ba normal ba yun? Normal ba yun? Oh, well, alam ko medyo tanga yung mga DDoS pero at least nagtanong ng ng medyo may logic ng konti, di ba? So ngayon mga babayan, so balikan po natin yung mga na-release po na budget ng January. Ito yun Kasi mga streetwise, no? Kalakihan natin Kapag once po na napirmahan na po ng presidente yung GAA, magre-release na po talaga ng pera yan para makapag-operate na po yung mga ahensya ng gobyerno. So ngayon, puntahan ngayon natin. So ngayon, ang nireklamo ni Victor Rodriguez, 2025, ito yon 2025, di ba? Kalakihan natin. Ayan, 2025. Di ba ito yung nireklamo ni Vic? Kita nyo ba sa bandang kanan? So sa 2025 mga kababayan, ngayong taon, ang sinasabi ni Vic, ang nailabas na raw pong pera ng DBM, 65%. So tama naman, 64.9%. Oh. So ngayon, ang gusto palabasin dito ni Atty. Panot, wala ng budget. And tanong mga kababayan, last year po, ang na-release po nung last year, 78.1%. So naubusan ba tayo ng pondo last year? Hindi. Ayan And besides mga kababayan, ang pinakamataas pala dito, ang pinakamataas dito na panahon ni Digong. Ayan kasi Vic po, alam nyo kasi, ang problema dito ni Vic Rodriguez, tinignan niya yung PBBM admin pero hindi niya naman tinignan nung panahon ni Digong. So nung panahon ni Digong mga kababayan, 2018, 2018, ang na-release pong pera dito, 78.8%. So mas mataas po sa 65%. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Oh. So 2019, malamang pandemic yan, kaya walang pera. Kaya 12% lang. So kung makita natin mga kababayan, no panahon nga po ni Digong, 2016, 64%. 2017, 65%. 2018, 78%. So mas mataas pa to. So anong nirereklamo ni Vic? So kayo mga kababayan, huwag po kayo nagpapaniwala masyado sa mga kasinungalingan po, lalo na po pag sa mga tao katulad po ni Victor Rodriguez na abogadong Panot.
Nagdating pong tauhan ni PBBM dahil po sa nagnakaw sa asukal, allegedly, di ba? Ngayon kung ano na sinasabi. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no po masabi nyo nga po dito, sa kasinungalingan po na nilabas po ni Atty. Vic Rodriguez. So kayo ba, DDS ba kayo? Naniniwala ba kayo dito? Pero dapat kasi mga babayan, yung mga ganyang klase mga intellectual dishonesty, dapat po, meron pong itong kaakibat na parusa sa gobyerno. Nga pa lang po, wala po tayong parusa sa mga tao nagkakalat po ng fake news ng intentional. Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalibusan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, and then nga pala mga kababayan, no, bago tayo magtapos, yung request ko nga po sa mga viewer po natin na i-consider nga po itong party list na ang bombero ng Pilipinas. Kung dati po ay nasa top 24, ngayon po, ang good news natin mga kababayan, ngayon po ay nasa top 14 na po siya. ABP, tama, ABP, top 14. Okay. So mga kababayan, nakakatuwa po ito kasi gusto ko lang po sabihin na nagkakaroon po ng improvement yung pagpo-promote po natin sa ABP. So ito po ang pangako ko po sa inyo. Pag ito po, napanalo po natin itong ABP mga kababayan, itong ang bombero ng Pilipinas Party List, so pwede po ako na maging tulay para po sa inyo mga hinaing. For example nga po, gusto nyo ng tulong, di ba? O kaya meron kayong hinaing about sa legislative, o kaya guarantee letter, o kaya gusto nyo makausap mismo yung mga taga-ABP, pag sila po nanalo po is tutulungan po natin kayo para po mapalapit po dito sa ABP. Pakako ko po yan kasi ako nag-promote di ba? So yun mga babae, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So thank you, salamat, and bye-bye.